May assignment na pala kami sa RPH. Almost ba deadline na? Wala, 11:59 pala. Nandok na ako. Sukat. Ano nga kaya ang kasaysayan ng barangay na ito? Ano nga ba ang kultura at tradisyon sa likod ng barangay na ito? Magsimula tayo sa ngalan nito. Sukat. Nagmula ang pangalan nito sa salitang sukat o measurement sa English. Noong panahon ng mga Espanyol, ay madalas na sinusukat ng pamilyang Posadas ang lupain ito. Ang kinalaunan ay isa sa miyembro ng pamilyang ito na si Don Juan Posadas ay nagtayo ng mansyon dito at tinawag itong Hacienda Rosario. Nakuha niya ang sinukat niyang lupa kung saan nakapaloob ang ibaba, ilaya at daang hari. Nakapwesto ang lugar na ito sa isang mataas ngunit patag na lokasyon, di kalayuan sa kalilawan ng Laguna. Ang sinukat na lupain na ito ng mga Posadas ay tinatawag na ngayong sukat. Sa kasalukuyang panahon naman ay pinamumunuan ang barangay sukat ni Kapitan Rafael Sevilla kasama ang kanyang mga konsehal na sina Marisha Millar Baez Reyes, Francis, Ian T. Bagatsing, Arlene D. Hilapo, Attorney Reggie Ann Landrito, Cornelio Martinez, Rodolfo Moldes Jr. at kay Ann Rongabilia. Sa usaping kultura at tradisyon naman ay merong malalim at makabuluhang mga paniniwala ang nakaugnay sa barangay sukat. Mga paniniwala na sumasalamin sa pananampalataya ng mga mamamayan dito. Ang kanilang patron ay si Santo Domingo de Guzman at nagsisilbi rin nilang sentro ng debosyon. Maraming himala ang inuugnay kay Santo Domingo de Guzman na kalaunan ay mas nagpalalim ng pananampalataya at debosyon ng mga mamamayan ng sukat sa ngalan nito. Sa kasalukuyan, tuwing ika-8 ng Agosto ay ipinagdiriwang ang pista at ang kanilang pasasalamat sa patron nilang ito. Mayroon ding relihiyosong tradisyon na kaugnay sa mga karatig barangay ng sukat na kung tawagin ay sanduan. Ayon sa mga lokal, noong araw daw ay may misteryosong troso na nakita na palutang-lutang sa lawa ng Laguna. Kinuha ito ng mga taong nakakita upang gamitin sana. Ngunit nung nagsimula silang pira-pirasahin ito ay nilumabas daw na dugo. Ang misteryosong pangyayari na ito ay nagresulta ng pagtataka sa mga nakakuha ng nasabing troso. Kinalaunan ay napagdesisyonan ng lokal na maglilok ng 3 imahin sa piraso ng troso na ito. At ang kanilang nililok ay ang patron ng sukat na si Santo Domingo de Guzman, San Nicolas de Tolentino na patron naman ng Kupang Buling, at si San Roque de Montpelier, patron ng Alabang. Sa kasalukuyan, tuwing ang isa sa mga patron ay nagdiriwang ng kanilang pista ay bumibisita ang 2 pang patron ng kanilang barangay upang mapanatili at magsama-sama buong magdamag para pagbibigay galang at debosyon ng mga pananampalataya. Ito ang tinatawag nila ngayon na sunduan. Bukod sa kultura at tradisyon, mayroon ding mitolohiya at kwento-kwento na bumabalot sa barangay sukat. Ayon sa mapa ng isang French geographer na si Elis Reclus noong 1885, mayroon daw bundok na sa kasalukuyan ay nakalugar sa sukat malapit sa hangganan ng Parañaque at Muntinlupa. Ito daw ay tinatawag na Bundok Mani. Ipinapakita ng nasabing mapa kung ano ang itsura ng Maynila noon malayo sa kasalukuyang kalupaan o landscape ng Maynila. Ngunit sa kasalukuyan, walang kahit anumang mapa ang nagpapatunay sa Bundok Mani. Bagamat ipinapakita ng mga satellite elevation survey na may maliliit lamang na burol malapit sa sukat interchange,
at katabi ng mga subdivision. Nasa 30 meters above sea level lamang ang mga ito na masasabing masyadong maliit para inkonsiderang bundok. Ayon sa ilang historical sources, ang rehiyon ay minsang may lugar na tinatawag na Sitio Bundok Mani noong 1700s bilang bahagi ng baryo na sinuunang Parañaque. Ngunit dahil sa urbanization at pagbabago ng political boundaries, nabura ang original landscape ng bundok sa mga kasalukuyang mapa. At ito ay tinatawag na The Lost Mountain of Sucat or Mount Mani. Sa larangan naman ng turismo ay hindi mo rin magpapahuli ang sukat sa mga lugar na mabibisita. Nariyan ang Sucat People's Park o kilala rin tawag na Sucat Park o Sokmon Park. Ito ay isang lakeside park nakapwesto sa baybayin ng lawa ng Laguna. Ito ay pinapaligiran ng palm trees, may boardwalk at pier na tanaw ang Laguna de Bay. Nariyan din ang Belenes Sud at Presidio Lakefront na nagbibigay ng serene environment at magagandang tanawin ng Sierra Madre at Laguna de Bay. Mayroon din itong mga outdoor pool at fitness center. At para naman sa mga relihiyong turista, nariyan ang Shrine of Our Lady of Miraculous Medal. Ang shrine na ito ay bukas araw-araw at tinuturing na public sanctuary na sinasabing ito ay nagbibigay ng katahimikan ng puso. Ang barangay ng Sucat ay tunay na mayroong malalim at makabuluhang kasaysayan na marahil sa kasalukuyan ay hindi na pamilyar ang karamihan lalo na ang kabataan. Pinatutunayan nito ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontekstong pangkasaysayan o historical context. Dahil sa pag-aaral nito, nabibigyang halaga at respeto ang kultura at mga paniniwalang nagbibigay ng pagkakakilanlan sa mga lugar na ito. Kapag ngayon, tuwing maririnig mo ang Sucat, alam mo na ang pinanggalingan nito at ng kasaysayan sa likod ng barangay na ito ng Muntinlupa. Kate, gising na. Assignment ko pala. 11 na.